Isipin sandali na nahaharap ka sa isa sa mga liberating katotohanan na hindi ipinahayag ni Hesukristo sa sangkatauhan. Maraming mga tao ang nagdadala ng hindi kinakailangang timbang sa kanilang mga puso na naniniwala na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kung gaano karaming beses silang lumakad sa isang relihiyosong templo. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo sa amin ng isang bagay na ganap na naiiba, isang bagay na maaring magbago ng iyong pag-unawa tungkol sa biyaya ng Diyos magpakailanman. Ang kaligtasan ay hindi isang gantimpala na nasakop natin ang ating dala sa mga kulto, ngunit isang libreng regalo na inalok sa atin ng Diyos para sa kanyang walang hanggan na awa. Sa Efeso 2:21 iniwan siya ni Pablo. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa iyo sapagkat ito ay regalo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa kaya't walang sino mang lumuwalhati. Pansinin kung paano ang mga salitang ito ay sumasalamin sa mga siglo na nagpapaalala sa amin na ang aming kaligtasan ay hindi kailanman batay sa mga merito ng tao o kalendaryo ng relihiyon. Kapag nauunawaan natin ang pangunahing katotohanan na ito, ang isang malalim na kapayapaan ay sumalakay sa ating pagkatao. Sapagkat natuklasan natin na ang Diyos ay hindi nagsasabi sa ating mga hakbang sa simbahan, ngunit ang pag-obserba ng katapatan ng ating puso. Para bang sinabi niya, "Anak ko, wala akong pakialam kung saan ka pisikal ngunit kung nasaan ang iyong puso." Ang paghahayag na ito ay naglalabas ng libong mga tao na nabubuhay sa ilalim ng patuloy na presyon ng pagganap ng relihiyon na iniisip na kailangan nilang mapabilib ang Diyos sa kanilang katapatan. Ang katotohanan ay binayaran na ni Hesukristo ang buong presyo para sa ating kaligtasan sa krus at walang pagkilos sa atin ang maaaring magdagdag o magbawas mula sa perpektong sakripisyo. Kapag nauunawaan natin ito, ang ating pananampalataya ay nagiging tunay, batay sa pag-ibig at hindi sa takot sa banal na parusa. Ang puso ng Diyos ay palaging nakadirekta patungo sa pagiging tunay, hindi patungo sa panlabas na pagpapakita. Alalahanin kung paano hinarap ni Jesus ang mga Pariseo na dalas ng mga specimen sa templo, ngunit ang mga puso ay malayo sa Ama. Sa Mateo 15:8, binanggit ni Jesus si Isaias na nagsasabing, "Ang labi na ito ay pinarangalan ako, ngunit ang kanyang puso ay malayo sa akin." Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Mas pinipili ng Diyos ang isang taos, pusong-puso sa bahay kaysa sa isang katawan na naroroon sa templo na may walang pag-iisip. Gaano karaming beses na nakikita natin ang mga taong hindi nakaligtaan ng isang kulto, ngunit nabubuhay ang magkakasalungat na buhay sa loob ng isang linggo. Sa kabilang banda may mga taong, dahil sa mga kalagayan ng buhay ay hindi madalas na isang simbahan, ngunit mapanatili ang isang matalik at patuloy na pakikipag-ugnayan kay Hesukristo. Ipinapakita sa atin ng Biblia na sinusuri ng Diyos ang puso, hindi ang help card. Nang tumakas si David sa disyerto malayo sa templo, isinulat niya ang ilan sa pinakamalalim at tapat na mga salmo na alam natin. Ang awit 63:1 ay nagsasabi, "Ang Diyos, ang aking Diyos ay ikaw, sa madaling araw ay hahanapin kita. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. Ang aking laman ay nagnanais para sa iyo, sa tuyo at mabangis na lupain kung saan walang tubig." Tingnan kung paano ang pisikal na distansya ay hindi pumipigil kay David na magkaroon ng isang malalim na espiritual na karanasan. Itinuturo sa atin na ang tunay na pagsamba ay ipinanganak mula sa isang puso na naghahanap ng Diyos na tunay, anuman ang lugar kung nasaan siya. Ang pananampalataya na nakalulugod sa Ama ay isa na nagmumula sa pasasalamat sa ginawa ni Kristo para sa atin, hindi ng obligasyon na matupad ang mga protokol ng relihiyon. Ang mga halimbawa ng Biblia ay sagana pagdating sa mga taong natagpuan ang kaligtasan sa labas ng mga dingding ng isang institusyong pang-relihiyon. Ang magnanakaw sa krus ay marahil ang pinakamalakas na halimbawa ng katotohanan ito. Sa Lucas 23:42-43, nakikita natin ang taong ito sa mga huling sandali ng kanyang buhay na sumisigaw kay Jesus, "Panginoon, alalahanin mo ako kapag dumating ka sa iyong kaharian." At ano ang tugon ni Kristo? "Sinasabi ko sa iyo na ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso."
Napansin niya na ang taong ito ay hindi kailanman madalas na isang simbahang Kristiyano, hindi pa siya nabautismuhan sa isang tiyak na denominasyon, hindi pa siya nag-ambag ng mga ikapo o handog. Ang kanyang kaligtasan ay batay lamang sa kanyang tunay na pananampalataya kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Ang halimbawang ito ay sumisira sa anumang argumento na ang dalas sa simbahan ay kinakailangan para sa kaligtasan. Ang isa pang malakas na halimbawa ay ang primitive church na nakilala sa mga simpleng tahanan. Sa mga gawa 2:46-47 nabasa natin, at tiyaga na nagkakaisa araw-araw sa templo at nagsisimula ng tinapay sa mga bahay, kumain kasama ng kagalakan at pagiging simple ng puso, pinupuri ang Diyos at pagkakaroon ng pabor sa lahat ng mga tao. Ang mga unang Kristiyano ay walang masalimuot na mga gusali o komplikadong mga estruktura ng institusyonal, ngunit nakaranas ng pagkakaroon ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan. Ipinapakita nito sa amin na ang kakanyahan ng pananampalataya ay wala sa pisikal na lugar, ngunit sa tunay na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kapag nauunawaan natin ang mga halimbawang ito, pinalalaya natin ang ating sarili mula sa panggigipit sa relihiyon at yakapin ang kalayaan sa Ebanghelyo. Ang biyaya ng Diyos ay napakalawak na umabot sa mga tao sa pinakamagkakaibang mga kalagayan. Isipin ang mga may sakit at hindi maaaring umalis sa bahay, sa mga matatanda sa mga asylums, ang mga bilanggo, ang mga nakatira sa mga liblib na lugar ng walang access sa isang simbahan. Pinabayaan ba sila ng Diyos dahil hindi sila maaaring dumalo sa mga regular na kulto? Ganap na hindi. Tinitiyak tayo ng Biblia sa Roma 10:3 na lahat ng tao na mag-imbita ng pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi niya sinasabi na ang sino mang madalas na ang simbahan ay maliligtas. Ngunit binibigyang diin ang taimtim na pag-imbita ng pangalan ni Jesus. Ang katotohanan ito ay dapat magdala ng malaking kaginhawaan sa mga taong sa iba't ibang mga kadahilanan ay hindi maaaring mapanatili ang regular na tulong sa mga serbisyo sa relihiyon. Alam ng Diyos ang bawat puso, bawat kalagayan, bawat limitasyon. Hindi siya isang legalistikong Diyos na kinundena ang mga teknikal, ngunit isang mapagmahal na Ama na tumitingin sa katapatan ng pananampalataya. Sa Juan 4:23-24, ipinahayag mismo ni Jesus. Ngunit darating ang oras at ngayon kung ang tunay na mga sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang mga sumasamba din ay naghahangad na sumamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan ay talagang kinakailangan na sumamba sila. Tandaan na hindi binanggit ni Jesus ang isang tiyak na lugar, ngunit isang saloobin ng puso. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay maaaring mangyari kahit saan, kung saan may taos, pusong-puso na naghahanap ng Diyos. Ang pag-unawa na ito ay nagbabago sa ating pananaw sa pananampalataya at pinapalaya tayo upang maranasan ang Diyos ng mas tunay. Kapag yakapin natin ang pagpapalaya na katotohanan na ito, ang ating kaugnayan sa Diyos ay ganap na nabago. Hindi na kami nagsisilbi para sa obligasyon o takot, ngunit para sa pag-ibig at pasasalamat. Ang tunay na pananampalataya ay namumulaklak kapag nauunawaan natin na tayo ay walang pasubali na minamahal ng Diyos, anuman ang ating pagganap sa relihiyon. Sa 1 Juan 4:19 nabasa natin, mahal namin siya dahil mahal muna niya tayo. Ang naunang pag-ibig ng Diyos ang batayan ng lahat ng tunay na pananampalataya. Kapag naintindihan namin na mahal tayo bago gumawa ng anumang mabuti, na napili tayo bago ang pundasyon ng mundo, Efeso 1:4, ang ating pananaw ay nagbabago ng radikal. Ang tulong sa simbahan, kapag nangyari ito, ay naging isang pagpapahayag ng pag-ibig at pasasalamat, hindi isang obligasyong makakuha ng banal na pabor. Ang pag-unawa na ito ay tumutulong din sa atin na maging mas mahabagin sa mga dumadaan sa mahirap na panahon sa kanilang araw ng pananampalataya. Sa halip na hatulan ang isang tao dahil sa kanilang kawalan sa mga kulto, maaari kaming mag-alok ng suporta, pag-unawa at pag-ibig. Pagkatapos ng lahat, ang parehong Jesus na nagligtas sa atin ay tumawag din sa atin na mahalin ang bawat isa tulad ng mahal niya tayo. Juan 3:34-35. Ang katotohanang ito tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi madalas,
ay naghahanda sa atin upang galugarin ng mas malalim kung paano talagang nakikita ng Diyos ang ating mga puso at kung paano tayo mabubuhay mula sa takot sa relihiyon na nagdurusa ng maraming taimtim na mananampalataya. Mayroong isang malakas na katotohanan na kailangang ipahayag mula sa mga rooftop. Ang Diyos ay hindi isang makalangit na mapang, api na naghihintay na parusahan ka sa pagkawala ng isang kulto. Ang pangit na imahe ng Ama na ito ay pinahihirapan ang hindi mabilang na taimtim na mananampalataya na lumilikha ng isang pananampalataya batay sa takot sa halip na pag-ibig. Ngunit kapag sinusuri natin ng mabuti ang mga banal na kasulatan, natuklasan namin ang isang ganap na magkakaibang katotohanan. Sa Roma 12 Quran, idineklara ni Pablo na may banal na autoridad. Ngayon kung gayon, walang pagkondena para sa mga kay Kristo Jesus. Nararamdaman mo ba ang bigat ng pahayag na ito? Walang pagkondena ay nangangahulugang eksakto na wala. Walang pagkondena sa pagkawala ng isang kulto, walang pagkondena sa pagkakaroon ng mga pag-aalinlangan, walang pagkondena sa pagdaan sa mga mahirap na panahon sa iyong araw ng pananampalataya. Ang katotohanan ito ay dapat na tumago sa iyong puso ng malalim, sapagkat maraming beses ang kasalanan na nararamdaman natin para sa hindi pagdalo sa simbahan ay hindi nagmula sa Diyos, ngunit sa mga panggigipit ng tao at tradisyon ng relihiyon na nagulong ang tunay na katangian ng Ama. Si Jesus mismo ay nagpakita sa atin ng isang Diyos ng pakikiramay, hindi paghatol, kapag ang mapang-akit na babae ay dinala sa harap niya na umaasang binato ayon sa batas ano ang ginawa ni Kristo. Sa Juan 8:11 sinabi niya, "Hindi man ako hinatulan, pumunta ka at hindi ka unti pa." Kung hindi hinatulan ni Jesus ang isang tao na nagulat sa mabangis na kasalanan, bakit niya dapat hatulan ng isang taong hindi maaring dumalo sa isang kulto? Ang pananaw na ito ay nagbabago sa ating pag-unawa sa pagkatao ng Diyos at pinalaya tayo upang maranasan ang kanyang pag-ibig ng walang kadena ng takot sa relihiyon. Ang perpektong pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihan upang paalisin ang lahat ng takot sa ating mga puso. Noong 4 Juan 4:18, natagpuan namin ang isa sa mga pinakamalaya na pahayag ng buong Biblia. Sa pag-ibig walang takot, ngunit ang perpektong pag-ibig ay natatakot dahil ang takot ay humahantong sa sarili nito. Kung saan ang taong natatakot ay hindi na perpekto sa pag-ibig. Pagnilayan ang mga salitang ito sandali. Kung nabubuhay ka na may takot na parusahan ka ng Diyos sa hindi pagpunta sa simbahan, ipinapahiwatig nito na hindi mo palubos na naranasan ang iyong perpektong pag-ibig. Ang Diyos ay hindi tulad ng isang hinihingi na boss na nagmamarka ng niniting na card, ngunit bilang isang mapagmahal na Ama na nauunawaan ang ating mga limitasyon at pangyayari. Nang ituro ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin, sinabi niya sa kanila na talakayin ang Diyos bilang ating Ama. Mateo 6:9. Ang pamilyang ito, nang lapit na ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos patungo sa atin. Ang isang mapagmahal na Ama ay hindi pinarurusahan ang kanyang anak dahil hindi siya mabisita sa kanya kapag siya ay may sakit o dumadaan sa mga paghihirap. Sa parehong paraan ang ating makalangit na Ama ay kasama ang ating mga limitasyon ng tao. Ang takot sa banal na parusa para sa nawawalang mga kulto ay madalas na lumitaw mula sa mga baluktot na mga turo na nagpapakita ng Diyos bilang isang mapaghiganti na pagiging sa halip na ang mapagmahal na Ama na talagang. Kapag sinimulan nating makita ang Diyos sa pamamagitan ng mga mata ni Jesus na dumating upang ipakita sa atin ang totoong katangian ng Ama, ang ating pananaw ay ganap na nagbago. Ang parehong Jesus na nagsabing, "Halika sa akin ang lahat na nagtrabaho at na-load at magpapahinga ako." Mateo 11:28 ay hindi naghihintay na parusahan tayo, ngunit upang aliwin tayo at palakasin tayo sa ating mga kahinaan. Ang kalayaan na nahanap natin sa Ebanghelyo ay tunay na revolusyonaryo kapag pinaghahambing natin ito sa mga sistemang pangrelihiyon batay sa takot. Si Jesus ay hindi dumating upang lumikha ng isang bagong anyo ng pang-aalipin sa relihiyon, ngunit upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, Lucas 4:18. Kasama sa kalayaan na ito ang pagpapalaya ng patuloy na takot sa hindi paggawa ng sapat upang malugod ang Diyos. Sa Galatia 1:1, hinikayat tayo ni Pablo. Manatili, kung gayon, matatag sa kalayaan na pinalaya tayo ni Kristo
at hindi ka na muling sumailalim sa pamatok ng pagkaalipin. Ang pamatok ng pagkaalipin ay nagsasama ng patuloy na presyon ng pagganap ng relihiyon, ang takot na hindi matupad ang mga inaasahan ng tao, at ang pagkabalisa ay hindi sapat na mabuti para sa Diyos. Nang mamatay si Kristo sa krus, hindi lamang siya nagbabayad para sa ating mga kasalanan, ngunit pinalaya din tayo mula sa lahat ng anyo ng pagkaalipin sa relihiyon. Ang pagsunod na nakalulugod sa Diyos ay hindi ipinanganak mula sa takot sa kaparusahan, ngunit ng pag-ibig at pasasalamat sa ginawa na niya para sa atin. Sa dabuhan ng mga taga-Korinto 5:14-15, nabasa natin, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa atin, iniisip ito, na kung ang isa ay namatay para sa lahat, kung gayon ang lahat ay namatay, at para sa lahat siya ay namatay, upang ang mga nabubuhay hindi na nabubuhay para sa kanilang sarili, ngunit para sa isang namatay at nabuhay muli para sa kanila. Ito ang tamang pagganyak para sa buhay na Kristiyano, hindi takot, ngunit pag-ibig. Kapag nauunawaan natin kung gaano tayo kamahal ni Kristo, ang ating likas na tugon ay mahalin siya pabalik, hindi sa obligasyon, kundi para sa tunay na pasasalamat. Ang pag-unawa na ito ay ganap na nagbabago sa aming relasyon sa Diyos at pinalaya tayo upang maglingkod sa iyo ng kagalakan sa halip na takot. Mahalagang kilalanin na maraming beses ang takot sa banal na parusa ay nagpapatuloy ng mga pinuno ng relihiyon na sinasadya o walang malay ay gumagamit ng pagkakasala bilang isang tool sa kontrol. Si Jesus mismo ay humarap sa kalakaran na ito sa kanyang oras. Sa Mateo 23:4, binatikos niya ang mga pinuno ng relihiyon na nagsasabi, dahil nakatali sila ng mabigat at mahirap dalhin at ilagay ito sa mga balikat ng mga tao, ngunit hindi nila tayos na ilipat sila ng isang daliri. Ang mga mabibigat na naglo-load ay kasama ang mga hindi inaasahan na lumikha ng hindi kinakailangang pagkakasala at takot. Ang isang tunay na banal na pinuno ay hindi manipulahin sa pamamagitan ng takot, ngunit patuloy na tumuturo sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Nang inilarawan ni Jesus ang kanyang pamatok, sinabi niya na ito ay madali at ang kanyang ilaw na pag-load. Mateo 11:30. Hindi ito nangangahulugan na ang buhay na Kristiyano ay walang mga hamon, ngunit hindi natin dapat i-load ang mga piso na hindi kailanman nagkukunwari ang Diyos. Ang patuloy na takot sa banal na parusa para sa nawawalang mga kulto ay eksaktong uri ng mabibigat na pagkarga na dumating si Jesus upang alisin mula sa ating mga balikat. Sa halip na mabuhay sa ilalim ng anino ng takot, maaari tayong maglakad sa ilaw ng kanyang pag-ibig, alam na ang kanilang mga kaawaan ay bago tuwing umaga. Panghihinayang 3:23. Ang katotohanang ito ay dapat magdala ng malaking kaluwagan sa mga nagdadala ng hindi kinakailangang pagkakasala. Ang Diyos ay hindi galit sa iyo dahil sa pagkawala ng isang kulto. Naghihintay siya na may bukas na armas upang matanggap ka kapag maaari kang lumapit sa Kanya, maging sa isang simbahan, sa iyong tahanan, o saan man kung saan ito ay taimtim na lugar. Ang kapayapaan na nagmumula sa pag-unawa sa totoong katangian ng Diyos ay hindi mailalarawan. Kapag pinalaya natin ang ating sarili mula sa takot sa banal na parusa, maaari nating maranasan ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa. Filipos 4:7. Ang kapayapaan na ito ay hindi nakasalalay sa ating mga panlabas na kalagayan o ang ating kakayahang dumalo sa mga kulto ng regular, ngunit sa seguridad na tayo ay walang pasubali na minamahal ng Diyos. Sa Roma 5:8, natagpuan namin ang isa sa mga pinakamalakas na pahayag tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin kung saan ang pagiging makasalanan pa rin namatay si Kristo para sa atin. Kung minahal tayo ng Diyos nung tayo ay kanyang mga kaaway, gaano pa siya mahal natin ngayon na tayo ay kanyang mga anak? Ang katotohanan ito ay dapat na maiangkin ang ating pananampalataya sa isang bagay na mas matatag kaysa sa ating mga gawa o tulong sa relihiyon. Kapag nauunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago batay sa ating pagganap, maaari tayong magpahinga sa kanyang biyaya at makaranas ng tunay na kalayaan sa espiritu. Ang kalayaan na ito ay hindi humahantong sa atin sa lisensya o kawalang ingat, ngunit sa isang tunay na tugon ng pag-ibig patungo sa isa na minamahal muna tayo. Kapag nabubuhay tayo mula sa pananaw na ito,
Ang ating pananampalataya ay nagiging tunay at makapangyarihan, hindi batay sa takot, ngunit sa nagbabago na pag-ibig ni Kristo. Ang pag-unawa na ito ay naghahanda sa amin upang galugarin kung paano maaaring mangyari ang espiritual na paglaki sa mga paraan na higit pa sa tradisyonal na istruktura ng institusyonal na simbahan. Ang isa sa mga nagpapalaya na paghahayag na maaari nating matanggap ay ang Diyos ay hindi nakakulong sa mga dingding ng isang relihiyosong gusali. Sa buong kasaysayan ng Biblia, paulit-ulit nating nakikita kung paano ang pinakamalalim na nakatagpo sa pinakamataas na nangyari sa mga hindi inaasahang lugar na malayo sa mga istruktura ng institusyonal sa oras. Si Moises, isa sa mga pinakadakilang pinuno na kilala ng sangkatauhan, ay nakaranas ng pinakaradikal na pagbabagong anyo hindi sa isang templo, ngunit sa pag-iisa ng disyerto. Sa loob ng 40 taon, habang ang mga tupa ng tupa sa Madian, inihahanda ng Diyos ang kanyang puso para sa isang pambihirang misyon. Ito ay sa tila walang laman na disyerto kung saan nakilala ni Moises ang nasusunog na bush. Exodo 3:1-6, kung saan natanggap niya ang kanyang banal na tawag, at kung saan natutunan niyang umasa ng lubusan sa Diyos. Ang maliwanag na kawalan ng formal na buhay sa relihiyon ay, sa katotohanan, ang unibersidad ng Diyos para kay Moises. Maaari mo bang isipin kung may hinuhusgahan si Moises sa mga taong iyon? Sinabi sa kanya na siya ay inilipat para sa hindi pakikilahok sa mga gawaing pang relihiyon sa kanyang oras? Gayunpaman, ito ay tiyak sa iisa na hinuhubog ng Diyos ang taong magpapalaya sa kanyang mga tao mula sa Egypt. Ang katotohanang ito ay dapat na lubos na maaliw. Kung minsan, ang mabunga na panahon ng ating espiritual na paglaki ay nangyayari kapag tayo ay pisikal na malayo sa mga relihiyosong pulutong, ngunit mas malapit sa espiritual sa Diyos kaysa dati. Ang disyerto ay hindi palaging isang lugar ng parusa. Kadalasan ang silid, aralan ng Diyos kung saan itinuturo niya sa amin ang mga aralin na hindi natin matutunan kahit saan pa. Si Elias, isa pang higante ng pananampalataya, ay nakaranas ng isa sa kanyang matalik na pakikipagtagpo sa Diyos hindi sa Mount Carmelo bago ang mga pulutong, ngunit sa pag-iisa ng isang yungib. Matapos ang kanyang mahusay na tagumpay, sa mga propeta ni Baal natagpuan ni Elias ang kanyang sarili na tumakas, nasiraan ng loob at tila natalo. Sa 1 Hari 19:9-12, nakikita natin kung paano siya nakilala ng Diyos sa Mount Horeb, hindi sa hangin o sa lindol o sa apoy, ngunit sa isang mapayapa at maselan na sipol. Ang karanasan na ito ay ganap na nagbago ang pananaw ni Elias at binigyan siya ng bagong lakas upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo. Ano ang nagtuturo sa atin nito? Na ang Diyos ay madalas na nagsasalita ng mas malinaw sa katahimikan at kalungkutan kaysa sa gitna ng ingay at karamihan ng tao. Maraming mga tao na hindi regular na dumalo sa mga kulto dahil sa sakit, pagkalungkot, trauma o mahirap na mga kalagayan ay maaaring nakakaranas ng malalim na pagtatagpo sa Diyos sa katahimikan ng kanilang mga tahanan. Ang paglago ng espiritu ay hindi palaging maingay o nakikita, madalas na nangyayari sa pinakatahimik at pribadong sandali ng ating buhay. Nang maitago si David sa mga kuweba, tumakas mula kay Saul, isinulat niya ang ilan sa pinakamalalim at pananampalataya na buong salmo na mayroon tayo ngayon. Ang awit 142 na nakasulat sa isang yungib ay nagsabi, "Sa aking tinig ay iiyak ako kay Jehova. Sa aking tinig ay tatanungin ko si Jehovah Mercy." Ang mga sandaling ito ng maliwanag na paghihiwalay ay, sa katunayan, ang mga panahon ng matinding espiritual na paglaki. Ito ay dapat magbigay sa amin ng isang ganap na bagong pananaw sa mga mahirap na panahon ng ating buhay, na kinikilala na ang Diyos ay maaari ring gamitin ang aming mga malungkot na sandali upang mapalapit sa Kanya. Ang taas ang halimbawa ng espiritual na paglaki mula sa mga istrukturang institusyon ay si Hesukristo mismo. Bago simulan ang kanyang pampublikong ministeryo, si Jesus ay gumugol ng 40 araw sa disyerto, pag-aayuno at pagdarasal. Mateo 4:11. Ang oras ng pag-iisa na ito ay hindi isang pagkawala ng oras o isang paglihis ng layunin nito. Ito ay isang mahalagang paghahanda para sa lahat ng darating mamaya.
Sa disyerto, nahaharap ni Jesus ang pinakamalalim na tukso at lumabas na matagumpay, pinalakas at naghanda para sa kanyang misyon. Sa kanyang ministeryo, paulit-ulit nating nakikita kung paano tumalikod si Jesus sa mga tao na mag-isa sa Ama. Sinasabi sa amin ni Lucas 5:16, ngunit umalis siya sa mga disyerto na lugar at nanalangin. Kung ang anak ng Diyos mismo ang nangangailangan ng mga sandaling ito ng kalungkutan upang mapalago ang espiritual at manatiling konektado sa Ama, ilan pa tayo? Itinuturo sa atin na ang pakikipag-ugnay sa Diyos ay hindi nangangailangan ng pagkakaroon ng iba. Sa katunayan, madalas itong lumalim sa pag-iisa. Itinuro din ni Jesus ang kahalagahan ng pribadong panalangin sa Mateo 5:6. Ngunit ikaw, kapag nagdarasal ka, pumasok sa iyong silid at isinara ang pintuan, manalangin sa iyong Ama na lihim. At ang iyong Ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka sa publiko. Ang pagtuturo na ito ay nagbabago sa ating pag-unawa tungkol sa kung saan at kung paano tayo mapapalago sa espiritual. Ang silid ay maaaring saan man kung saan maaari tayong mag-isa sa Diyos. Ang aming silid, tulugan, isang hardin, isang parke, o kahit na ang aming kotse. Ang mahalagang bagay ay hindi ang pisikal na lugar, ngunit ang katapatan ng puso na naghahanap ng Diyos. Ang katotohanang ito ay dapat palayain ang mga nakakaramdam ng pagkakasala. Dahil sa hindi regular na dumalo sa mga kulto na nagpapaalala sa kanila na maaari silang makaranas ng malalim na espiritual na paglaki sa lapit ng kanilang personal na kaugnayan kay Kristo. Ang kwento ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nakaranas ng malalim na espiritual na pagbabagong ayon sa pag-iisa. Ang mga monghe ng disyerto ng mga unang siglo, bagaman dinala nila ang paghihiwalay sa mga labis na hindi namin inirerekomenda. Ipinakita na ang kalungkutan ay maaaring maging isang malakas na kapaligiran para sa espiritual na paglaki. Marami sa mga mahusay na pagbabagong buhay ng kasaysayan ay nagsimula hindi sa mga magagandang pagpupulong, ngunit sa mga puso ng mga individual na naghahanap ng Diyos sa pribado. Naranasan ni John Wesley ang kanyang kakaibang pinainit na puso, hindi sa isang malaking katedral, ngunit sa isang maliit na pagpupulong sa Aldersgate Street. Binuo ni George Mueller ang kanyang pambihirang pananampalataya, hindi pangunahin sa pamamagitan ng mga sermon, ngunit sa pamamagitan ng oras ng pribadong panalangin at pag-aaral sa Biblia. Si Charles Spurgeon, na kilala bilang prinsipe ng mga mangangaral, ay nag-uugnay sa kanyang espiritual na kapangyarihan, hindi lamang sa kanyang pampublikong pangangaral, kundi sa kanyang pribadong sandali ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita sa amin na ang tunay na espiritual na paglago ay madalas na nangyayari sa mas simple at mas pribadong mga lugar. Sa aming mga araw, sa lahat ng magagamit na teknolohiya, ang isang tao ay maaaring makinig sa pag-edit ng mga sermon, lumahok sa mga pag-aaral sa online na Biblia, at mapanatili ang pakikipag-isa sa ibang mga mananampalataya nang hindi kinakailangang pisikal na naroroon sa isang gusali ng simbahan. Malinaw na ipinakita ito ng pandemya ng COVID-19. Kapag ang milyon-milyong mga naniniwala sa buong mundo ay pinananatili at pinalalim pa ang kanilang pananampalataya habang sumasamba mula sa kanilang mga tahanan. Hindi ito dapat mabawasan ang kahalagahan ng pakikipag-isa sa iba pang mga mananampalataya, ngunit upang mapalawak ang aming pag-unawa sa kung paano at saan maaaring mangyari ang tunay na espiritual na paglaki. Ang susi sa espiritual na paglago sa labas ng mga estrukturang institusyon ay upang mapanatili ang pareho na espiritual na disiplina at isang tunay na paghahanap para sa Diyos. Ang personal na panalangin, pag-aaral sa Biblia, pribadong pagsamba at pagninilay ng salita ay maaaring maging napakalakas, kung hindi higit pa, kaysa sa anumang programa sa simbahan. Sa awit 1:3, nabasa natin ang tungkol sa mapagpalang tao. Ngunit sa batas ni Jehova ay ang kanyang kasiyahan, at sa kanyang batas ay nagmumuni-muni sa araw at gabi. Ito ay magiging tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng mga alon ng tubig, na nagbubunga ng kanyang bunga sa kanyang oras, at ang kanyang dahon ay hindi nahuhulog, at lahat ng ginagawa niya ay umunlad. Tandaan na ang espiritual na paglago na ito ay inilarawan bilang isang resulta ng personal na pagmumuni, muni sa salita ng Diyos,
hindi ng tulong sa mga pagpupulong. Kapag ang isang tao ay bubuo ng ugali ng paghahanap ng Diyos araw-araw sa privacy, ng kanyang tahanan binabasa ang Biblia na may bukas na puso, taimtim na nagdarasal, at sumasamba sa espiritu at katotohanan, lumilikha siya ng isang kapaligiran na naaayon sa malalim na espiritual na paglaki. Ang banal na espiritu na ating guro at nakakaaliw ay hindi limitado ng mga dingding o schedule ng pagsamba. Maaari niya tayong turuan, aliwin tayo, at ibahin ang anyo sa amin anumang oras at lugar kung saan binubuksan natin ang ating mga puso. Ang katotohanan ito ay dapat magdala ng malaking pag-asa sa mga taong para sa iba't ibang mga kalagayan, ay hindi maaaring mapanatili ang regular na tulong sa simbahan, ngunit nagpapanatili ng isang gutom na puso ng Diyos. Ang kanyang espiritual na paglaki ay hindi limitado sa pamamagitan ng kanyang panlabas na mga kalagayan, ngunit pinapakain ang kanyang panloob na paghahanap para sa Panginoon. Ang pag-unawa na ito ay natural na humahantong sa atin upang galugarin ang papel ng banal na espiritu bilang aming direktang guro na maaaring magturo sa atin ng lahat ng mga bagay, anuman ang anumang istruktura ng tao. Mayroong isang pambihirang pangako na ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, na ganap na binabago ang ating pag-unawa tungkol sa kung paano natin matututo at mapalago ang espiritual. Sa Juan 4:20, idineklara ni Kristo, "Ngunit ang Comforter, ang banal na espiritu, na ipapadala ng Ama sa aking pangalan, tuturuan kanya ng lahat ng mga bagay at ipapaalala sa iyo ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Maaari mo bang makuha ang laki ng pangakong ito? Ang parehong espiritu ng Diyos na nagbigay inspirasyon sa mga banal na kasulatan na pinahiran ang mga propeta na nagsanay sa mga apostol ay naninirahan sa bawat tunay na mananampalataya at may kakayahang magturo sa amin ng direkta. Nangangahulugan ito na hindi tayo umaasa sa eksklusibo sa mga tagapamagitan ng tao upang maunawaan ang mga espiritual na katotohanan. Bagaman, ginagamit ng Diyos ang mga guro at pastor bilang mga regalo para sa simbahan, Efeso 4:11. Binigyan din niya tayo ng direktang pag-access sa kataas. Taas ang mapagkukunan ng karunungan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang katotohanang ito ay dapat palayain ang mga pakiramdam na limitado para sa hindi pagkakaroon ng regular na pag-access sa formal na pagtuturo sa isang simbahan. Ang banal na espiritu ay walang mga schedule ng opisina, hindi singilin ang mga aralin nito at magagamit ng 24 na oras sa isang araw para sa mga taimtim na naghahanap ng katotohanan. Kapag binuksan mo ang iyong Biblia sa pag-isa ng iyong tahanan at hilingin sa banal na espiritu na turuan ka, ina-access mo ang pinaka-advanced na sistema ng edukasyon sa universo. Walang mundo sa unibersidad na maaaring makipagkompetensya sa karunungan na ang Espiritu ng Diyos ay maaaring magbigay ng isang mapagpakumbaba at malugod na puso. Ang katotohanang ito ay dapat naganap na baguhin ang aming pananaw sa espiritual na pag-aaral na kinikilala na mayroon tayong direktang pag-access sa taas ang guro. Ang espiritual na autonomiya na ibinibigay sa atin ng banal na espiritu ay tunay na nagpapalaya kapag naiintindihan natin ito ng tama. Noong Juan 2:20, sumulat ang apostol, "Ngunit mayroon kang pagpapahid ng santo at alam ang lahat ng mga bagay." At sa taludtod 27 ay nagpapatuloy siya, "Ngunit ang pagpapahid na natanggap mo mula sa kanya ay nananatili sa iyo at hindi mo na kailangan para sa sinumang magturo sa iyo. Tulad ng itinuturo sa iyo ng pagpapahid sa iyo ng lahat ng mga bagay at totoo ito at hindi ito kasinungalingan tulad ng itinuro sa iyo, manatili dito." Hindi ito nangangahulugan na dapat nating hamakin ang mga guro ng tao na inilagay ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kinikilala natin na ang ating tunay na pag-asa ay dapat na nasa banal na espiritu, hindi sa mga sistema ng tao. Ang banal na pagpapahid na ito ay nagbibigay daan sa amin upang makilala ang katotohanan ng pagkakamali, upang maunawaan ang mga banal na kasulatan at lumago sa espiritual na karunungan. Maraming mga beses, ang mga simpleng tao na hindi kailanman nagkaroon ng formal na edukasyon sa teolohiko, ngunit nagpapanatili ng isang matalik na relasyon sa Diyos, ay nagpapakita ng isang espiritual na pag-unawa na lumampas sa mga may maraming pamagat na pang-akademiko. Hindi ito upang mapaliit ang edukasyon, ngunit kilalanin na ang tunay na espiritual na karunungan ay nagmula sa Espiritu ng Diyos.
hindi mula sa mga institusyon ng tao. Kapag nakasalalay tayo sa banal na espiritu bilang ating pangunahing guro, nagkakaroon tayo ng isang espiritual na pag-unawa na nagpoprotekta sa atin mula sa mga maling doktrina at gagabay sa atin patungo sa lahat ng katotohanan. Ang kakayahang makilala ay mahalaga, lalo na ngayon, kapag ang nakalilito at magkakasalungat na mga turo ay dumami. Ang mananampalataya na natutong umasa sa banal na espiritu ay maaaring mag-navigate sa mga magulong tubig na may kumpiyansa, alam na mayroon siyang direktang pag-access sa mapagkukunan ng lahat ng katotohanan. Ang tunay na pakikipag-ugnay sa Diyos na bubuo sa pamamagitan ng direktang pagtuturo ng banal na espiritu ay hindi maihahambing kapag pinapayagan natin ang Espiritu ng Diyos na maging pangunahing guro. Nagkakaroon tayo ng isang personal at malalim na relasyon sa Ama na lampas sa kaalaman sa intelektual. Sa Juan 13 ipinangako ni Jesus, "Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, gagabayan ka niya sa buong katotohanan. Ang gabay na ito ay hindi lamang kaalaman, ito ay pagbabago." Ang banal na Espiritu ay hindi lamang nagtuturo sa atin ng mga katotohanan tungkol sa Diyos, inihayag niya ang puso ng Diyos, ang kanyang mga hangarin, kanyang mga layunin at ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang personal na paghahayag na ito ay lumilikha ng isang lapit na hindi maaaring mai-replicate sa pamamagitan ng mga pamamaraan na pang-akademiko o institusyonal. Kapag gumugol ka ng oras sa pagdarasal, na pinapayagan ang banal na espiritu na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, nakakaranas ka ng mga personal na nakatagpo sa Diyos na minarkahan ang iyong buhay magpakailanman. Ang mga sandaling ito ng banal na paghahayag ay madalas na nangyayari sa katahimikan ng iyong tahanan sa panahon ng isang malungkot na lakad o sa mga oras ng pribadong pagsamba. Alam ng banal na espiritu kung ano mismo ang kailangan mong marinig sa bawat sandali ng iyong buhay at maaari niyang ipasadya ang kanyang pagtuturo para sa iyong tukoy na sitwasyon sa isang paraan na walang magagawa na pangkalahatang sermon. Ang personal na pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ay kung ano ang nagbabago sa buhay sa isang tunay at pangmatagalang paraan. Ito ay hindi lamang kaalaman sa intelektual tungkol sa Diyos, ito ay kaalamang-kaalaman ng Diyos. Ang pagkakaiba na ito ay mahalaga. Marami kang nalalaman tungkol sa isang tao nang hindi talaga alam ito, ngunit kapag itinuro sa iyo ng banal na espiritu, ipinakilala ka niya sa isang personal at pagbabago na relasyon sa Ama sa Langit. Mahalagang maunawaan na ang banal na espiritu bilang isang guro ay hindi nagpapatakbo sa isang vacuum, ngunit palaging gumagana na naayon sa nakasulat na salita ng Diyos. Sa Juan 14, sinabi ni Jesus tungkol sa banal na espiritu, "Luwalhatiin niya ako sapagkat kukunin niya ang minahan at ipapaalam niya sa iyo." Ang banal na espiritu ay hindi sumasalungat sa mga banal na kasulatan. Sa halip ipinapaliwanag niya ang mga banal na kasulatan na ginagawa silang buhay at may kaugnayan sa ating buhay. Kapag pinag-aaralan mo ang Biblia sa ilalim ng pagtuturo ng banal na espiritu, ang mga salitang dati nang namatay sa pahina ay nabubuhay at direktang magsalita sa iyong puso. Ang mga talatang nabasa mo ng daang beses ay biglang nagbunyag ng mga bagong kailaliman ng kahulugan. Ang mga pangako na tila malayo ay naging personal at naaangkop sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pang-akademikong pag-aaral sa Biblia at pag-aaral sa espiritual na Biblia. Parehong may kanilang lugar, ngunit kapag ang banal na espiritu ay iyong guro, ang salita ng Diyos ay naging isang personal na liham ng Ama para sa iyo. Ang karanasan na ito ay maaaring mangyari kahit saan kung saan mayroon kang isang Biblia at isang bukas na puso. Hindi mo kailangang nasa isang seminar o sa isang formal na klase. Kailangan mong maging sa isang buhay na relasyon sa Espiritu ng Diyos. Marami sa mga dakilang kalalakihan at kababaihan ng Diyos sa buong kasaysayan ang nagpatotoo na ang kanilang pinakadakilang paghahayag ay hindi nagmula sa mga libro ng teolohiya, ngunit mula sa matalik na sandali ng pakikipag-ugnay sa Diyos kung saan binuksan ng banal na Espiritu ang mga banal na kasulatan. Ang katotohanan ito ay dapat magbigay sa atin ng malaking kumpiyansa na maaari nating mapalago ang espiritual at maunawaan ang kalooban ng Diyos, anuman ang ating mga panlabas na kalagayan. Ang kalayaan na nagmumula sa pagkilala sa banal na espiritu
bilang aming direktang guro ay nagpapalaya sa atin mula sa labis na pag-asa sa mga sistema ng tao at nagbibigay daan sa atin para sa mature at autonomikong pananampalataya. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay maging independenteng o mga rebelde patungo sa lehitimong autoridad, ngunit kinikilala natin na ang ating tunay na pag-asa ay dapat na nasa Diyos, hindi sa mga tao. Sa Jeremias 5:7, idineklara ng Diyos. Sa gayon sinabi ni Jehova, mapahamak ang lalaki na nagtitiwala sa tao at naglalagay ng laman sa pamamagitan ng kanyang braso, at ang kanyang puso ay umalis mula kay Jehova. Pinagpala ang taong nagtitiwala kay Jehova at na ang tiwala ay si Jehova. Kapag natututo tayong umasa sa banal na espiritu bilang ating pangunahing guro, nagkakaroon tayo ng isang pananampalataya na hindi nababagabag kapag nabigo ang mga pinuno ng tao o kapag wala tayong access sa formal na pagtuturo. Ang ating pananampalataya ay nagiging matatag sapagkat batay ito sa walang hanggang bato, hindi sa mga pundasyon ng tao na maaaring mabigo. Ang espiritual na kapanahunan na ito ay nagbibigay daan sa atin upang maging pagpapala sa iba, pagbabahagi ng natutunan ng direkta mula sa Espiritu ng Diyos. Pinoprotektahan din tayo mula sa pagmamanipula at kontrol sa relihiyon sapagkat alam natin na mayroon tayong direktang pag-access sa katotohanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang kalayaan na ito ay tiyak kung ano ang nasa isip ni Jesus nang sinabi niya, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Juan 8:32. Ang katotohanan na nagpapalaya sa atin ay hindi lamang impormasyon tungkol sa Diyos, ngunit ang personal na paghahayag ng Espiritu ng Diyos na nagbabago sa ating mga puso at nagbibigay daan sa atin na mabuhay sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ang pag-unawa na ito ay naghahanda sa atin upang suriin kung paano natin dapat tukuyin ang mga konsepto tulad ng inililihis at kung ano talaga ang bumubuo ng tunay na pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya. Panahon na upang harapin ang isa sa mga pinakanakakapinsalang mga label at maling ginagamit sa bokabularyo ng relihiyon, ang salitang lihis. Ilang beses na nating narinig ang isang tao na may label na inililihis dahil lamang sa hindi ito regular na dumalo sa mga kulto. Kung ang katotohanan ay ang kanilang puso, ay maaaring mas malapit sa Diyos kaysa sa marami na sumasakop sa mga unang bangko tuwing linggo. Ang katotohanan ng Biblia ay ang tunay na kalsada ay hindi sinusukat ng pisikal na presensya sa isang templo, ngunit sa kondisyon ng puso sa harap ng Diyos. Noong 1 Samuel 16:7, nang ipadala ng Diyos si Samuel na pinahiran sa hinaharap na hari ng Israel, sinabi niya, huwag kang magmukha o sa isang malaking paraan ng kanyang tangkad dahil nasasayang ko ito, sapagkat hindi tinitingnan ni Jehova kung ano ang tinitingnan ng tao. Para sa tao ay tumitingin sa kung ano ang nasa harap ng kanyang mga mata, ngunit tinitingnan ni Jehova ang kanyang puso. Ang pangunahing katotohanan na ito ay dapat naganap na baguhin ang ating pag-unawa tungkol sa kung sino ang talagang inililihis at kung sino ang hindi. Si Jesus mismo ay humarap sa tendensyang ito na hatulan sa pamamagitan ng mga panlabas na pagpapakita nang binatikos niya ang mga Fariseo sa Mateo 21:27-28. O sa iyo, mga eskriba at mga Fariseo, mapagpaimbabaw, dahil ikaw ay katulad ng mga bleached grapes, na sa labas sa katotohanan ay maganda. Higit pa sa loob nila ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng mga pelikula. Ipinakita mo sa iyong sarili sa mga tao, ngunit sa loob mo ay puno ng hypocrisy, ang perpektong tulong sa templo, alam ang mga banal na kasulatan, at natutupad ang lahat ng mga ritual sa relihiyon, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Sino ang talagang inililihis sa sitwasyong ito? Ang sagot ay malinaw, ngunit tinutuligsa ang aming mababaw na pangunawa tungkol sa espiritualidad. Ang mababaw na paghatol kumpara sa espiritual na katotohanan ay isang isyu na paulit-ulit na tinalakay ni Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Sa Juan 7:24, inutusan niya, huwag hatulan ayon sa mga pagpapakita, ngunit ang hukom na may pagsubok lamang. Ang paglabing ng isang tao bilang lihis para sa hindi pagpunta sa simbahan ay eksaktong uri ng mababaw na paghatol na kinundena ni Kristo.
Ang espiritual na katotohanan ay mas komplikado at malalim kaysa sa tulong lamang sa mga pulong sa relihiyon. Isaalang-alang ang talinghaga ng Pharisee at ang publican sa Lucas 9:1-14. Ang Fariseo, na tiyak na may perpektong tulong sa templo, ay nanalangin ng pagmamataas. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng ibang mga tao. Samantala ang publiko, na marahil ay nakita bilang isang inililihis ng lipunang relihiyoso, ay sumigaw ng pagpapakumbaba. Diyos, maging kaaya sa akin makasalanan. Alin sa dalawa ang nabigyan ng katwiran sa harap ng Diyos? Malinaw si Jesus. Ang publiko ay umuwi na makatwiran, hindi ang Fariseo. Ang talinghaga na ito ay sumisira sa aming naunang mga ideya tungkol sa kung sino ang malapit sa Diyos at kung sino ang hindi. Maraming mga beses, ang mga labas ng mga institusyong pang-relihiyon ay may mas tunay na pananampalataya at isang mas mapagpakumbabang puso kaysa sa mga nasa loob, ngunit puno ng pagmamalaki sa relihiyon. Ang babaeng Samaritano sa Balon, Juan 4, ay itinuturing na isang lihis sa maraming mga kadahilanan. Ito ay Samaritano, mayroon siyang 5 asawa at nanirahan kasama ang isang lalaki na hindi asawa. Gayunpaman, nang makilala niya si Jesus, ang kanyang pananampalataya ay tunay na siya ang naging unang ebanghelista na nanguna sa buong lungsod na makilala si Kristo. Samantala, tinanggihan ng kagalang-galang na mga pinuno ng relihiyon si Jesus at nakipagsabwatan upang patayin siya. Ang kabalintunaan na ito ay dapat na gumawa tayo ng malalim na sumasalamin sa kung paano natin masuri ang pagka-espiritual ng iba. Ang kakanyahan ng tunay na pananampalataya ay hindi namamalagi sa pangalan ng simbahan na madalas mong ngunit sa pang-araw na pagbabagong anyo ng puso na iyong naranasan. Sa 2 mga taga-Korinto, 17, nabasa natin, kaya kung may sino man kay Kristo ang mga bagong nilalang ay nangyari ang mga lumang bagay. Narito ang lahat ay ginawang bago. Ang pagbabagong ito ay maaaring mangyari at maipakita ng nakapag-iisa ng formal na ugnayan sa relihiyon. Ang tunay na pananampalataya ay napatunayan sa bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, benignidad, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pag-uugali. Galatia 5:22-23. Ang mga prutas na ito ay maaaring umunlad sa puso ng isang taong nagdarasal sa pag-iisa ng kanilang tahanan, tulad ng isang taong tumutulong sa isang kongregasyon. Sa katunayan, kung minsan ang panlipunang presyur at mga inaasahan sa relihiyon ay maaaring hadlangan ang pag-unlad ng mga tunay na prutas na ito, habang ang pribadong pagpapalagayang loob sa Diyos ay nagtatanim ng mga ito ng natural. Itinuro ni Jesus na para sa kanyang mga prutas ay malalaman mo sila. Mateo 7:16. Hindi para sa kanyang tulong sa mga pagpupulong sa relihiyon, ang isang tao na nagsasagawa ng walang pasubatang pag-ibig, na nagpatawad sa kanyang mga nagkasala, na tumutulong sa mga nangangailangan, na nabubuhay ng may integridad at matapat na naghahanap ng Diyos, ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kahit saan o kung paano niya ipinahayag ang kanyang pagka-espiritual. Ang pag-unawa na ito ay dapat palayain tayo mula sa mababaw na mga label at tulungan tayong kilalanin ang gawain ng Diyos sa mga hindi inaasahang lugar at tao. Ang tunay na pananampalataya ay tulad ng isang ilog sa ilalim ng lupa na maaaring umusbong sa anumang larangan kung saan nakakahanap ito ng isang malugod na puso, ay hindi limitado sa mga institusyonal na channel na itinayo ng mga lalaki. Mahalaga na kilalanin na ang banal na espiritu ay hindi nakakulong sa mga relihiyosong organisasyon at maaaring kumilos ng malakas kahit saan kung saan nakatagpo siya ng tunay na pananampalataya. Sa Juan 3:8, inihambing ni Jesus ang gawain ng Espiritu gamit ang hangin. Ang hangin ay sumabog mula sa kung saan nais nito at naririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling o kung saan pupunta ito. Gayon din ang sinumang ipinanganak ng Espiritu. Ang paghahambing na ito ay nagpapakita ng libre at hindi mahuhulaan na katangian ng banal na gawain. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi limitado sa pamamagitan ng mga denominasyon, gusali o mga istruktura ng tao.
Maaari niyang hawakan ang puso ng isang tao sa isang ospital, ibahin ang anyo ng isang buhay sa isang bilangguan, o ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisa ng isang bahay. Ang kwento ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nakaranas ng malakas na pagtatagpo sa Diyos mula sa tradisyonal na mga konteksto ng relihiyon. Ang Apostol Paul ay binago sa daan patungong Damasco, hindi sa isang sinagoga. Si Cornelio, ang Roman centurion, ay nakatanggap ng isang banal na pananaw sa kanyang bahay. Gawa 10. Ang babae sa Samaria ay mahusay na natagpuan ang Mesyas sa tabi ng isang tubig na rin, hindi sa templo. Ang mga halimbawang ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay hindi limitado sa pamamagitan ng ating mga inaasahan sa relihiyon o mga istrukturang institusyonal. Kapag kinikilala natin ang katotohanan ito, hihinto natin ang paghuhusga sa espiritual ng iba batay sa panlabas na pamantayan at nagsisimulang maghanap ng katibayan ng bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ang pananaw na ito ay ginagawang mas mapagpakumbaba, mas mahabagin, at mas bukas upang makilala ang gawain ng Diyos sa mga hindi inaasahang lugar. Pinapalaya din tayo mula sa presyur na umayon sa mga inaasahan sa relihiyon na maaaring hindi Biblia na nagpapahintulot sa atin na maghanap sa Diyos ng pagiging tunay at kalayaan. Ang tunay na pananampalataya sa purong kakanyahan nito ay isang personal at matalik na ugnayan kay Hesukristo na nagpapakita ng sarili sa isang nabagong buhay, anuman ang panlabas na konteksto ng relihiyon. Ang pananalig na ito ay hindi nangangailangan ng pagpapatunay ng tao sapagkat ito ay napatunayan ng panloob na patotoo ng banal na espiritu. Sa Roma 8:16 nabasa natin, ang espiritu mismo ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang panloob na patotoo na ito ay mas maaasahan kaysa sa anumang sertipiko ng pagiging kasapi o pagkilala sa institusyon. Kapag ang isang tao ay tunay na nakaranas ng bagong kapanganakan, kapag ito ay nabago ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, kapag siya ay nabubuhay sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnay kay Kristo, siya ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kahit na kinikilala siya o hindi. Ang pananampalataya na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang palaging paghahanap para sa Diyos, isang lumalagong pag-ibig para sa kanyang salita, isang buhay na taimtim na panalangin, at isang pagnanais na mapalugod ang Diyos sa lahat ng mga lugar ng buhay. Maaari niyang ipakita ang kanyang sarili sa isang misyonero sa malalayong lupain, sa isang ina na nagdarasal para sa kanyang mga anak sa bahay, sa isang manggagawa na nagpapatotoo sa kanyang buhay sa kanyang lugar ng trabaho, o sa isang matandang lalaki na namamagitan ng iba mula sa kanyang may sakit na kama. Ang tunay na pananampalataya ay hindi limitado sa edad, kasarian, edukasyon, posisyon sa lipunan, o kaakibat na relihiyon. Magagamit ito para sa lahat ng taimtim na naghahanap ng Diyos at ibigay ang kanilang sarili kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ang pag-unawa na ito ay dapat punan tayo ng pag-asa at palayain tayo ng mababaw na paghuhusga na kinikilala na ang pamilya ng Diyos ay mas malawak at magkakaibang kaysa sa ating mga estrukturang relihiyoso na madalas na iminumungkahi. Sa huli, kung ano ang talagang mahalaga ay kung saan tayo sambahin, ngunit kung sino ang ating sambahin at kung paano binago ng pagsamba ang ating buhay upang maipakita ang pagkatao ni Kristo sa isang mundo na talagang kailangang makita ang kanyang pag-ibig sa pagkilos. Matapos tuklasin ang mga malalim na katotohanan na ito tungkol sa pananampalataya, kaligtasan at ang ating kaugnayan sa Diyos, ang isang katanungan ay nananatiling sumasalamin sa ating mga puso. Paano mo ilalapat ang mga paghahayag na ito sa iyong espiritual na buhay? Ang kalayaan na inaalok sa atin ni Kristo ay hindi lamang teoretikal. Ito ay praktikal at pagbabagong anyo. Hindi mo na kailangang i-load ang pagkakasala ng hindi pagdalo sa bawat kulto dahil ang iyong kaligtasan ay sigurado sa mga kamay ni Jesus. Ngayon nais kong makinig sa iyo. Nakikilala mo ba ang alinman sa mga sitwasyong ito na tinalakay namin? Naranasan mo na ba na ang presyur ng relihiyon na nagpapasaya sa iyo ng iyong pananampalataya? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang iyong patotoo ay maaaring maging salita ng paghinga na kailangang marinig ng ibang tao ngayon. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso,
at tinulungan kang mas maunawaan ang walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Kaya hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga nilalaman na nagbubunyag ng mga pagbabago sa Biblia na tulad nito, at mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito ng kalayaan at biyaya. Sa screen, ang aming susunod na inirekomendang video ay lilitaw na perpektong umaakma sa kung ano ang napag-usapan lamang namin. Huwag palalampasin ito dahil magpapatuloy kaming galugarin ang mga katotohanan na maaaring baguhin ang iyong pag-unawa sa pananampalatayang Kristiyano. Laging tandaan, mahal ka ng Diyos tulad mo, nasaan ka, at ang iyong biyaya ay sapat para sa iyo. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ay punan ng iyong puso ngayon at palagi. Hanggang sa susunod, ako ay isang balangkas at pagpalain ka ng Diyos ng sagana.